Una sa lahat, lalaki na naksak sa labas ng resto bar sa Tagum City. Ang biktimang nasa ICU ngayon, napagtripan lang daw? Ang buong detalye kaugnay ng pananaksak na yan. Abangan! Magandang gabi, Pilipinas! Sa Frontline tonight. Disqualification case na isinampas sa COMELEC laban sa mga Tulfo ibinasura. Ang dahilan, kulang na attachment sa reklamo. Bagong Presidential Communications Secretary Jay Ruiz iginiit na may gustong magpabagsak sa kanya kaya siya iniintriga. Unified o isahang class suspension dahil sa sobrang init pag-aaralan ng mga Metro Manila Mayor. Dalawang bugaw umano sa Cebu, timbog. Nagawa raw nila ang krimen para may pambili ng alak. Sa Frontline News Abroad, Amerika, itinigil muna ang pagbibigay ng military aid sa Ukraine kasunod ng sagutan ng dalawang presidente. At silipin ang mga show-stopping Pinoy sa Oscars na sina Bretman Rock at Liza Soberano. Dahil kulang ng dokumento, ibinasura ng COMELEC Division Level ang disqualification case laban sa 5 Tulfo na tumatakbo sa Bilang Pilipino 2025. Pero pwede pa naman daw yang iapila ng mga petitioner o di kaya ay maghain ulit ng bagong reklamo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Ibinasura ng COMELEC First Division ang petisyon para i-disqualify ang magkakaanak na Tulfo na tatakbo sa darating na Bilang Pilipino 2025. Kabilang sa inireklamo, magkapatid na Erwin at Ben Tulfo na tumatakbo sa pagkasenador at dating Tourism Secretary Wanda Tulfo Teo na first nominee ng Turismo Party List. Dawit din ng mag-ina ni Senator Raffy Tulfo na sina ACT CIS Party List Representative Jocelyn Pua Tulfo at Quezon City 2nd District Representative Ralph Tulfo. Parehong re-electionist ang mag-ina. Git ng petitioner na si Attorney Virgilio Garcia, lahat daw sila na konektado kay Senator Raffy ay may tuturing ng political dynasty na labag sa saligang batas. Pero sa tatlong pahay ng utos ng COMELEC First Division, insufficient inform ang dahilan ng dismissal. Sa madaling sabi, may kulang sa attachment sa petisyon. Paano mo sasabihin na kandidato yung isang kandidato kung di naman pala in-attach ang certificate of candidacy? We cannot take judicial notice ng mga ganung bagay. Kinakailangan yun ay kasama sa allegation. The purpose of technicalities is not in order to imperil yung justice, but in order to ensure na may fairness, due process, and at the same time orderliness in the courts. Pero ang tanong ng ilang kritiko, hindi ba't may kopya naman ng COMELEC ng COC ng mga tumatakbo? Tama po yun, pero napakadali rin po sana sa petitioner na kumuha ng mga certified true copy. Kasi nga po we cannot always assume and presume. Bukod sa kulang na attachment, lumalabas din daw na hindi nabigyan ng sapat na notice o kopya ng reklamo ang mga Tulfo bago sampahan ng disqualification. Dahil dito, hindi na tinalakay ng COMELEC ang merito ng kaso. Sabi ng COMELEC, pwede pa naman daw iapela ang na-dismiss na petisyon sa COMELEC NBank. Pwede nga rin daw mag-file ng panibagong reklamo ng disqualification, lalo kung technicalities lang naman ang naging problema. Nagpasalamat naman si Congressman Erwin Tulfo sa pagkakadismiss sa petisyon. Anya, patunay ito ng integridad ng halalan at ng kahalagahan ng pagsunod sa tamang proseso. Tiwala rin daw siya sa paninindigan sa kalayaan at pagiging patas ng COMELEC. Sa susunod na linggo, posible namang desisyonan ng COMELEC First Division ang isa pang disqualification case laban kay Erwin Tulfo. Kaugnay pa rin sa paglabag sa political dynasty at sa kanyang libel conviction. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Tinawag na demolition job ni Communications Secretary Jay Ruiz ang paratang na kumita siya ng 200 milyong piso sa kontrata sa gobyerno. Para sa seguridad, kinailangan para mag-request ng security ni Ruiz. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Halili. On my 8th day, may ganito ng storyang lumalabas.
Ano to, demolition job? Fake news ba to? Ano ang dahilan? Ito ang diretsahang sagot ni Presidential Communications Secretary J. Ruiz sa aligasyong sumalubong sa kanya. Sa inilabas na report ng online news website na Politico, kumita raw si Ruiz ng higit 200 million pesos para sa government contract na nakuha ng media company na Digital 8. Isa raw si Ruiz sa co-founder ng kumpanya. Pero giit ng kalihim, kinatawan lang siya nito. Tumayo rin daw siyang sales and marketing head ng Digital 8 mula noong October 2024. Pero nag-resign na siya nitong Enero. Kaya malakas ang loob ko. Humarap sa inyo ngayon, wala akong kinitang 200 million. Pag-amin ni Ruiz, naapektuhan ng balita ang kanyang pamilya. Bukod sa na-high blood ang 78 anyos niyang ina, kinailangan niya rin daw mag-request ng security para matiyak ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Lalo't uso raw ngayon ang mga kaso ng kidnapping. Sa kabila ng issue sa dati niyang kumpanya, wala na raw balak magdemanda ang kalihim. I was contemplating siyempre yung una mong reaction, di ba? File a legal action against these purveyors of fake news. Pero nung naitulog ko, naisip ko baka naman lalo lang tayong madistract. Chinek naman ng News 5 sa official website ng Securities and Exchange Commission ang ibang datos tungkol sa Digital 8. Lumabas na inirehistro ang kumpanya noong 2012 at nasa Taguig ang tanggapan nito. Sa isa pang SEC document, 5 ang nakalistang may-ari ng kumpanya pero hindi kasama si Ruiz. Aminado naman si Ruiz na meron siyang ibang negosyo gaya ng ilang restaurants. Idadivest na rin umano niya ang kanyang ownership sa isang political management firm dahil meron itong conflict of interest. Reklamo lang ni Ruiz, hindi man lang hiningi ang panig niya kahit na personal naman niyang kilala ang mga may-ari ng news site na naglabas ng balita. Kilala ko naman si dating Undersecretary Ray Marfil. Nakasama ko siya sa Senate. Kilala ko rin naman si Hil Kabakungan na nakasama ko rin sa House. Ang dami kong kakilala, common friends, na nandun. In fact, isa nga dyan si Benji Liwanag. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga binanggit na pangalan pero tumanggi ang mga ito na magkomento. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Iginiit ng PNP na walang binayarang ransom sa mga kidnapper na dumukot sa isang estudyante sa Taguig City. Nakabalik naman sa pwesto ang sinibak na hepe ng PNP Anti-Kidnapping Group. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico. Walang binayarang ransom at may nangyaring rescue. Yan ang pinanindigan ng Philippine National Police kasunod ng pagkakasagip sa 14 anyos na senior high school student na nakidnap mula sa isang exclusive school sa Taguig, Kamakailan. Sa lumabas kasing mga ulat, nagbayad umano ng $1 milyong na ransom ang pamilya ng bata, kaya posibleng staged o gawa-gawa lang ang nangyaring rescue. Pero sa press briefing kanina, iginiit ni PNP spokesperson Jean Fajardo na mismong si Interior Secretary John Vic Remulla na ang nagsabi na walang binayarang ransom nang i-rescue nila ang bata. Na hindi naman isang simpleng pulis ang nagsalita. We're talking about our SILG at we have to take his word for that po. Hayaan po nating tumakbo yung investigation, sabi nga natin, so as to douse any doubt na may pinagtatakpan tayo or what. Nauna nang inalis sa pwesto si PNP Anti-Kidnapping Group Chief Police Colonel Elmer Ragay habang nagsasagawa ng investigasyon. Pero pinawalang bisa ang relief order matapos sa konsultasyon ng pulisya sa Commission on Elections. Sa ilalim kasi ng COMELEC Resolution 11059, ipinagbabawal ang transfer o paglipat ng mga civil service personnel ngayong election period, maliban kung otorisado mismo ng poll body. There was a misappreciation po. Upon consultation nga po sa COMELEC is yung pagkaka-administrative relief po ni Elmer Ragay is within doon po sa provisions po ng COMELEC resolution. Dahil dito, balik bilang hepe na PNP AKG si Ragay. Pero paniniguro ng pulisya, hindi ito makakaapekto sa kanilang investigasyon. Sa ngayon, may magandang lead na raw ang pulisya sa kinaroroonan ng mga suspect sa krimen. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5.
Naka-mechanical ventilator ulit si Pope Francis kasunod ng 2 acute respiratory failure na dinanas ng Santo Papa. Sa kabila nito ay maayos naman daw ang kanyang naging tulog sa lumipas na magdamag. Mula Vatican City, nasa frontline ang balitang yan si Gretchen Ho. Sa latest bulletin, sinabi ng Vatican na nakaranas ng 2 acute respiratory failure ang Santo Papa kahapon ng umaga. Una riyan, ang endobronchial mucus o yung pamumuo at pagkapal ng plema sa baga. Kaya muling ibinalik sa ventilator si Pope Francis. Nakaranas din ang Santo Papa ng bronchospasm o labis na pagkahapo na para bang hinihika. Kaya isinailalim ulit siya sa 2 bronchospace o yung procedure para suriin ang daluyan ng hangin. Ayon sa mga doktor ni Pope Francis, ang mga respiratory episode ay resulta ng patuloy na paglaban ng katawan ng Santo Papa sa impeksyon. Sa kabila niyan, giniit ng Vatican na alerto at nakikipagtulungan sa mga doktor si Pope Francis para gumaling sa double pneumonia. Ayon pa sa source ng Vatican, normal ang blood test ni Pope. Pero hindi pa rin inaalis ang posibilidad na mas lumala ang kanyang sitwasyon. 18 araw nang nasa ospital ang Santo Papa, ang pinakamatagal para kay Pope Francis. At sa gitna ng hamon na yan, taimtim na dasal ang inaalay ng mga Katoliko para sa kanyang paggaling. Kagabi, sinamahan natin ang Filipino community dito sa Roma. Sabay-sabay kaming nagrosaryo at nanalangin sa tuluyang paggaling ni Pope Francis. Sa labas naman ng Gemelli Hospital, puro sulat, kandila at artworks na alay ng mga bata para kay Pope Francis. Ayon sa mga nakausap natin dito sa Roma, patunay ito ng pagiging malapit ng Santo Papa sa mga Katoliko, partikular sa mga kabataan. Nagbabalita mula sa Frontline, Gretchen Ho, News 5. Isinusulong sa Metro Manila Council ang pagkakaroon ng Unified Protocol para sa class suspension kapag mainit ang panahon. Pero ngayon pa lang may agam-agam na rito ang isang senador. Nasa Frontline, ang balitang yan, si Ria Fernandez. Kabi-kabila ulit ang suspensyon ng klase sa Metro Manila at iba pang karatig lugar dahil sa matinding init ng panahon. Ayon sa Pag-asa, 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Dagupan City, Pangasinan ngayong araw. Nasa danger level yan at nakaka-heat stroke. Kaya ang Quezon City government kinansela ang pasok mula daycare hanggang senior high school. Umaabot lamang sa 30 hanggang 40 estudyante kada klase dito sa Lucrecia Casilag Senior High School sa Quezon City. Kahit hindi siksikan sa mga silid-aralan, dama pa rin daw ang init ng panahon. Kaya sa kwartong ito, naglagay na ng tela para maharang ang sinag ng araw at maging komportable kahit papaano ang mga mag-aaral. Ang principal ng eskwelahan, aminadong naaapektuhan na sila ng init. Yung init dito medyo masakit na sa balat. Pagdating mo naman sa loob, sobrang alinsangan. Kung ang Teachers Dignity Coalition NCR Teachers Union ang tatanungin, dapat otomatiko ang class suspension sa Metro Manila kapag ganito kadelikado ang init. Sang-ayon dito ang ilang mga magulang lalo't dumadaing na raw ang mga anak nila. Meron ding 30 minutes na nagbabiyahe siya at panghapon siya, meaning tanghali siya pumapasok doon sa school. Ayon kay Metro Manila Council President at San Juan Mayor Francis Zamora, kailangan pag-usapan ito ng mga LGU. Nag-message na kay Chairman Artes, no? Asking them kung ano yung nagiging approach po nila para ma-inventory natin kumbaga ano bang naging diskarte ng iba't ibang mayors. But then again, we have to also consider na iba-iba nga ang demographics po natin. Pero ayon kay Senator Sherwin Gatchalian na chairperson ng Senate Basic Education Committee, hindi uubra ang unified class suspension. It cannot be unified, no? It has to be per LGU level ang cancellation. Like for example, kung mainit ang panahon dito sa Metro Manila, hindi naman natin makakancel for example in Region 4B dahil iba yun doon. Giit naman ng grupong Anak Bayan, ibalik ang dating pasukan. Hindi raw scientific ang kasalukuyang academic calendar, kaya ang resulta, tinitiis ng mga estudyante at guro ang pinakamainit na panahon ng taon. Matatanda ang Hunyo hanggang Marso noon ng academic year, bago ito naurong ng Agosto hanggang Mayo. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5.
Update naman tayo sa lagay ng panahon. Easterlies umainit na hangin galing Pacific Ocean ang nakakaapekto sa bansa. Ang easterlies ay magdadala ng maulap na papawirin at kalat-kalat na pagulan sa Mindanao. Mas magandang panahon naman ang aasahan sa Metro Manila at ibang bahagi ng bansa. Pero kailangan pa rin mag-ingat dahil sa init sa tanghali. Ngayong araw, umabot sa 43 degrees Celsius ang naramdamang init sa San Jose, Occidental Mindoro at Central Bicol State University of Agriculture sa Camarines Sur. 42 degrees Celsius naman sa Legazpi City at Virac. Delikado ang ganyang init at pwede ang magdulot ng heat stroke. Sa forecast ng Pag-asa, hanggang 43 degrees Celsius din ang mararamdamang init sa mga nasabing lugar bukas. Kaya ingat mga kapatid. Showbiz Tonight na tayo. Dinismiss ng Pasay RTC ang lahat ng nakabinbing kaso laban sa aktres na si Neri Naig Miranda. Sa desisyon ng korte, wala raw nakitang probable cause para kasuhan si Neri ng syndicated estafa, pati ang paglabag sa Securities Regulation Code. Kaugnay ito ng issue sa isang derma clinic na nag-aalok umano ng investment. Thankful ang asawa ni Neri na si Chito Miranda sa pagkakataong ibinigay sa aktres para depensahan ang sarili. Formal namang sinampahan ng kasong sexual assault ang dating miyembro ng NCT na si Tae Il. Base sa mga report, kinasuhan siya at ang dalawa pang individual dahil sa umano'y panghahalay sa isang babae last year. Dati nang hiningan ng arrest warrant ang korte laban sa singer pero hindi pinagbigyan dahil inamin na raw niya ang krimen. 3 beses din siyang pinatawag ng mga polis pero hindi siya sumipot dahil sa kanyang karamdaman. Nauna nang na-terminate ng kanyang agency ang kanyang kontrata dahil sa alegasyon. More hot showbiz updates coming your way. Walang bibitiw mga kapatid. Susunod, rider na bad trip nang madamay sa basaan sa piyesta sa Lipa, Batangas. Bureau of Immigration hindi pa rin alam kung paanong nakapuslit noon ng bansa si Alice Go at kung nasaan ngayon si Attorney Harry Roque. Fighter jet ng Philippine Air Force na may sakay na 2 piloto nawawala. At 2 sospek ng bugaw para raw makabili ng alak sa Cebu. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Na bad trip ang rider na binuhusan ng tubig sa Buling-Buling Festival sa Lipa City, Batangas. Basang-basa siya at ang kanyang angkas. Kita pa sa video na sinasabihan na ang mga nambabasa pero patuloy pa rin sila. Dahil pa rin sa marahas na pambabasa, nabasag ang windshield ng isang jeep. 3 ang sugatan. Iniimbestigahan na ng City Government of Lipa ang mga nangyari sa piyesta. 4 na buwan na ang nakalilipas pero wala pa ring malinaw na sagot kung paano nakapusit palabas ng bansa si dating Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Kaya ang Bureau of Immigration nasabon sa Senado at binigyan pa ng 15 araw na ultimatum. Narito ang aking report. We're inutil as a country. 4 na buwan na po and we still don't know. Hindi na nakapagtimpi si Senator Risa Hontiveros nang wala pa ring maibigay na detalye ang Bureau of Immigration kung paanong nakatakas noon pa abroad si dating Bamban Mayor Alice Go. Sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Subcommittee on Justice and Human Rights kaugnay nito, inamin ng BI na wala pa rin silang kumpletong lead kung saan eksaktong dumaan ang magkakapatid na Go para makapuntang Malaysia, Singapore at Indonesia. I'm sorry but as of this time, we don't have any information kung saang ports or subports nakatakas sila
group of siblings. Paliwanag ng BI, sumulat na sila sa mga counterpart nila sa ibang bansa pero wala pa ring sagot. Nagpalabas ng ultimatum si Senator Hontiveros para sa Bureau of Immigration. Kung sa loob daw ng 15 araw ay walang mailabas na kumpletong sagot ang ahensya, kaugnay sa kung paano nga ba nakalabas ng bansa si Alice Go, irerekomenda raw ni Hontiveros sa kanyang committee report ang revamp o balasahan sa loob ng BI na sisimulan sa commissioner nito. Ayon naman sa National Intelligence Coordinating Agency o NICA, posibleng nag-backdoor sa tawi-tawi ang grupo ni Go. Sinigundahan ito ng Intel Division ng BI pero hindi pa rin nila masagot kung sino-sino ang mga taong posibleng sangkot sa pagtakas. Bukod kay Go, inusisa rin ni Hontiveros kung nasaan na si Attorney Harry Roque na nahaharap naman sa kasong qualified human trafficking. Gaya ni Go, nakalusot din pa abroad si Roque nang hindi na-detect ng BI. Pero active ngayon sa social media. Where, for God's sake, is Harry Roque? Bakit parang libre na lang siyang mag-post ng kung ano-ano sa social media na parang kinukutya pa ang administrasyon at mga otoridad natin while avoiding arrest for charges of human trafficking? Ayon sa source ng Senadora, December 8 pa nila huling na-monitor si Roque na lumipad pa Shanghai, China galing Dubai. Lumipad din daw ito kalaunan pa Macau. Ayon naman sa BI, nakatanggap din sila ng report na pumunta sa Singapore si Roque. Sinubukan din daw nitong pumunta sa Amerika pero na-hold sa Japan. Pero mula dyan, wala na raw silang bagong impormasyon. Sa ngayon, may nakabinbin pang arrest order sa Kamara si Roque matapos ipakontempt noong mabigong magpasa ng mga hinihinging dokumento ng Kamara. Dawit din siya sa kasong qualified human trafficking na isinampa dahil sa iligal na mga aktibidad sa Pogo Hub ng Lucky South 99 sa Pampanga. Pinaghanap pa rin ang fighter jet ng Philippine Air Force na nawala sa gitna ng tactical night operation sa Mactan, Cebu. Ayon sa Philippine Air Force, kaninang hating gabi nang mawalan sila ng komunikasyon sa FA-50 fighter jet. Ilang minuto yan bago nila marating ang target na destinasyon. May sakay itong 2 piloto. Isinagawa raw ang operasyon bilang suporta sana sa mga sundalo ng Philippine Army. Pero hindi malinaw kung may kaugnayan ito sa nangyayaring engkwentro ng ating mga sundalo at New People's Army sa Agusan del Sur. Umaasa naman ng militar na buhay pa rin ang 2 piloto matapos ma-detect ang kanilang mga locator beacon. 2 bugaw ang naaresto sa operasyon ng NBI sa Liloan, Cebu. Pag-amin ng mga sospek, nagawa lang daw nilang krimen para may pambili ng alak. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Visayas correspondent John Aroa. Timbog ang lalaking ito at isang miyembro ng LGBTQ sa ikinasang entrapment operation ng NBI Region 7 sa Liloan, Cebu. Suspect sila sa pambubugaw ng mga babae. 5 biktima ang nasagip kabilang ang 3 minor de edad na nasa high school pa. Ang modus ng mga suspect, magpapanggap silang customer sa bar at iaalok sa mga nag-iinumang lalaki ang mga binubugaw nilang babae. 1,500 pesos ang presyo sa kada babae. May bukod pang singil ang mga suspect na tig 500 pesos para raw sa kanilang service fee. Hindi na itinanggi ng mga suspect ang pambubugaw, ang kanilang dahilan. Hindi namin to hanap buhay. Ang amin lang para may pangtagay kami. Maliit lang ang kinikita namin. 100 pesos lang. Pantagay lang talaga. Mahaharap ang mga suspect sa kasong qualified human trafficking habang nasa pangangalaga na ng DSWD ang mga na-rescue na biktima. Sinisikap naman ng NBI na matunton at ma-rescue ang iba pang babaeng naibugaw ng mga suspect. Pero bukod sa mismo mga nambugaw, maaari ring makulong ang mga magulang ng mga minor de edad na biktima kung mapapatunayang may kapabayaan o kinukonsinti nila ang pambubugaw. Isa itong human trafficking. Ginamit ng ating mga subject ang kahirapan sa buhay ng mga biktima para i-take advantage sila. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5 Visayas. 3 ang sugatan matapos hagisan ng granada ang harap ng bahay ng isang political leader sa Calawit, Zamboanga del Norte. Base sa investigasyon, kakauwi lang ng isa sa biktima mula sa barangay hall habang nagpapahinga sa sala ang 2 niyang bisita. Pagdating ng biktima, biglang may naghagis ng granada sa malapit sa pinto. Agad namang isinugod sa ospital ang 3 biktima. Tinutugis pa ang salarin. Posible raw na may kinalaman sa eleksyon ang insidente dahil may sinusuportahang politiko ang isa sa mga biktima. Patay ang isang magsasaka matapos mabagok ang ulo ng bugbugin ng lasing niyang anak sa Imelda, Zamboanga, Sibugay.
Ayon sa mga pulis, nakipag-inuman ng sospek na si Reniel Flores sa kanyang mga barkada. Pag-uwi, nag-amok siya kaya nasita ng amang si Romulo Flores. Nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa hanggang sa pinagbubugbog ng sospek ang kanyang ama. Kalaunan, nabagok ang ulo ng biktima sa semento at nawalan ng malay. Dinala pa sa ospital ang biktima pero idineklarang dead on arrival. Arestado naman ang sospek at maharap sa reklamong parricide. Reunited ang dating co-stars na sina Riza May Dizon at Bimby Aquino Yap. Sumabak sila sa TikTok trend na I'm not into short guys. All smiles ang dalawa na dalaga at binata na. More than 3 million views na yan sa TikTok. 2013 nang bumida sina Riza at Bimby sa pelikulang My Little Bossings kasama sina Bossing Vic Soto at Chris Aquino. Since the film ay naging friends na ang dalawa. Susunod, lalaki duguan matapos umanong mapagtripang saksakin. Makapal na usok mula sa BRP Sierra Madre, bahagi lang daw ng fire drill. At US President Donald Trump ipinatigil ang pagbibigay ng military aid sa Ukraine. Tutok lang mga kapatid sa Frontline tonight. Mga kapatid, Bean Los Baños po. Nasa Europa o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Sa pulsa video ang pananaksa kanina ng isang lalaki sa tapat ng resto bar sa Tagum City, Davao del Norte. Nakatakbo ang sinasaksak pero hinabol siya ng suspect. Kasalukuyang nasa ICU ang biktima. Napagtripan lang daw ng suspect ang biktima dahil hindi naman sila magkakilala pero tinitingnan pa rin ang anggulo ng paghihiganti. Posibleng ang kapatid ng biktima ang may atraso sa suspect. Nakakulong na ang nanaksak. Pinabulaanan ng Philippine Navy ang akusasyon ng China na nagsasagawa raw ng pagsusunog ang Pilipinas sa nakasadsad na BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa videong yan na inilabas ng Chinese state media na CGTN, makikita ang maitim at makapal na usok mula sa barko. Base sa report nila, naabutan daw na nagsasagawa ng burning activity ang ating mga sundalo sa barko noong February 28. Sinisira raw nito ang mga bahura sa lugar. Pero giit ng Philippine Navy, ang nakitang usok sa barko ay bahagi ng isinasagawang fire drill. Hindi raw ito dapat ikabahala. Paninira lang daw ang akusasyon ng Chinese media na bahagi lang daw ng tumitinding propaganda laban sa Pilipinas. It was a fire drill and they usually use combustible materials. The smoke incidentally went beyond what they were intending to exercise. Nevertheless, this was put under control. There was no damage to the environment. Iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang mga donasyong motorsiklo ng grupong kinabibilangan ng mga pinaghihinalaang Chinese spy. Ipinag-utos na raw ni PNP Chief Romel Marbil ang investigasyon. Pero ngayon pa lang, ayon sa tagapagsalita ng PNP, wala silang record ng mga donasyon mula sa sinasabing Chinese group. September 2022 nang idonate ng Kiaosing Volunteer Group mula China ang 10 motorsiklo sa Manila Police District. Present dyan si Manila Mayor Honey Lacuna pati si Wang Yongyi na inaresto nitong Enero dahil umano sa pagiging espiya. Una na rin nilinaw ng Manila LGU na wala silang natanggap na donasyong pera mula sa grupo. There is no record that would indicate na may nireceive po ang PNP, any of its unit directly doon po sa sinasabing grupo. Dapat po ang mga donation na tinatanggap must come from legal or legitimate source at it must be documented in the form of deed of donation.
Tinambangan ng isang kapitan sa Ilagan, Isabela. Pinuntirya ng riding in tandem si Barangay Cabiceria 27 Chairman Abelino Quitola, 63 years old. Dinala pa siya sa ospital pero dead on arrival na. Mga tama sa ulo at katawan ang kumitil sa buhay ng kapitan. Inaalam pa ang motibo sa pananambang. Patuloy ang pagtugis sa mga sospek. Ipinatigil muna ni US President Donald Trump ang pagbibigay ng tulong sa Ukraine. Sa kabila niyan, hindi susuko ang mga sundalong nasa frontline ng gera. Ang Frontline News Abroad sa report ni Marian Enriquez. Inasinta ng mga sundalo ng Russia ang mga pasilidad sa Ukraine. Wala pa ring patid ang giyera ng dalawang bansa. Habang si Ukrainian President Volodymyr Zelensky binabalanse ang pakikipag-alyansa. Mahirap yan lalo't kamakailan lang ay nagkainitan sila ni US President Donald Trump. Dahilan kaya ipinatigil ng Amerika ang pagbibigay ng military aid sa Ukraine. Well, I just think he should be more appreciative because this country has stuck with them through thick and thin. Dagok yan sa mga sundalo ng Ukraine na patuloy na nakikipagbakbakan. Kakayanin daw nila yan dahil nakaagapay naman sa kanila ang kanilang European partners. Pero iba pa rin daw kung katuwang nila ang Amerika. Ukraine, all of Europe, and America. Together we can ensure decades of stability. To achieve these, we must be constructive, work together, complement each other's proposals, and accelerate diplomacy to end the war. Sa ngayon, malinaw na ang pagpapatigil ng pagbibigay ng Amerika ng tulong sa Ukraine ay isang hakbang na kapaki-pakinabang sa mata ng Russia. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Ibinahagi ng aktor na si Jericho Rosales ang ilang larawan sa taping ng upcoming film niyang Quezon. Makikita sa photos ang look sa set at ang paghahanda ng produksyon para sa pelikula. Ang Quezon ay isang biographical historical film na tungkol kay dating Pangulong Manuel L. Quezon. Last month lang nang i-reveal ni Jericho na siya ang bibida sa pelikulang produced by TBA Studios. Nakatakda siyang ipalabas sa mga sinihan ngayong taon. Abangan, ilang OFW na inaalok ng trabaho sa ibang bansa, nabudol na pala. Tuloy-tuloy lang ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Ilang OFW ang inaalok ng trabaho pero scam pala. Habang may mga dating OFW naman na nabubudol ng tinatawag na ATM card scam. Karaniwan daw nabibiktima ng mga ganitong scam ay yung mga pala-post online. Ang kanilang modus at kung paano yan maiiwasan sa Frontline Report ni Brian Basa. Panay tanggap si Hilda ng mga sumbong mula sa mga kapwa niya Pinoy sa Taiwan. Siya kasi ang chairperson ng chapter ng migrante roon. Kabilang sa reklamong natanggap niya ay mula sa isang OFW pinagbabayad ng recruiter niyang si Ma Wen ng halos 7,000 new Taiwan dollars o higit 12,000 pesos. Ito raw ay para maisil o maisapinal na ang kontrata ng OFW. Pero ayon kay Hilda, job opening scam na pala yan. Wala po kaming binabayaran na additional payment sa mga brokers, sa mga private broker or sa employer para kapalit ng job kasi bawal po yan dito. Kung hindi job opening, ATM card scam naman ang kalimitan ding inirereklamo sa migrante Taiwan. Kadalasang target nito ang mga dating OFW-ng nagbalikbayan na. May mang-aalok sa kanila para bilhin ang kanilang ATM card. Nasa 20,000 pataas ang bentahan. Yun pala, gagamitin ang card sa mga pambubudol at money laundering. Ang ending, kaso para sa original card holder dahil nakapangalan sa kanya
ang ATM card. Hindi ho ba natatakot yung mga nagbebenta ng ATM card na mahabla sila in the future? Lagi lang sinasabi, gipit ko kasi kami kailangan namin ng pera, kaya wala kami magawa kundi ibenta yun. Sa tala naman ng migrante, 10 reklamo na ang natanggap nila tungkol sa job opening scam at ATM card scam sa unang 2 buwan ng taon. Pero marami pa raw ang hindi nagsusumbong. Ayon sa Department of Information and Communications Technology, madali ring matarget ang mga Pinoy, lalo na yung palaging nagpo-post online. These types of oversharing can be inputted into the AI system of these scammers. Yung social engineering application nila would really narrow down sino yung mga possible victims nila based on certain parameters. Kaya payo ng DICT, huwag basta-basta ang pagpo-post ng mga personal na gawain para hindi makaakit ng mga manggagancho. Huwag ding pasisilaw sa pera, lalo na kung illegal ang gagawin, tulad ng pagbenta ng sariling ATM card. At kung may kaakibat na bayad para sa isang job posting, malamang budol yan. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Present ang ilang Pinoy celebrities sa Oscars sa Los Angeles. Gaya na lang ng internet sensation na si Bretman Rock. Sa Instagram, ibinida ni Bretman ang kanyang glambot shot habang suot ang Golden OOTD. Hindi niya pinalampas ang opportunity na magkaroon ng sarili niyang moment dahil first time niya sa Oscars. Naging guest din ang aktres na si Liza Soberano, suot ang kanyang dazzling gown. Umattend siya sa Elton John's Oscars party na ginanap bilang suporta sa Elton John AIDS Foundation. Kasama niya rin ang ibang celebrities kabilang sina Megan Thee Stallion at Heidi Klum. Samantala, napabilang naman ang award-winning actress na si Jacqueline Jose sa in memoriam portion ng Oscars website. Isa siya sa mga pumanaw na aktres at filmmaker na binigyang pag-alala ng Oscars. Si Jacqueline ay kauna-unahan at nag-iisang Filipino at Southeast Asian na nanalong Best Actress sa Cannes Film Festival. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz tonight. Ako si Johnny Alipon. Happy Tuesday mga kapatid! Hoy, para naman sa ating pabaong pampag-good night, Jess, kakaibang kotse ang buwabiyahe sa Mexico. Paano ba naman kasi may antad-tad ng laruan ang buong sasakyan? Oy, mula bumper, tagiliran, likuran, hanggang sa salamin at bubong, puro laruan. Pati loob ng sasakyan, hindi nakaligtas. Daan-daan na yan. Hindi ito trip-trip lang ng driver na si Juan Carlos. Childhood dream niya raw ang tinupad niya. Hindi kasi siya nabilhan noon ng mga laruan ng kanyang ina dahil sa kahirapan. Kaya ngayon, bumabawi siya sa kanyang sarili. Healing the inner child. Pero may di ko alam kung nagbubus ba kayo dati. May mga bus na gano'n, yung marami ring mga kurik-kuritos. Yes. Lalo sa harapan. Oo. Kahit sa jeep, God bless our ganyan. trip. Jeep, correct. Marami din. Kahapon pa tayo puro jeep ang pinag-uusapan. Ay, transpo. Nakanganga. Hindi nagbubus at hindi. Pero maraming laruan yan, talaga maraming laruan yan ng bata. Yung ba yung dogs? Yun, kasama din meron yun. Kasama yun. Pero mas bago-bago na yun. Meron talaga yung nakasabit-sabit lang dati, diba? Mga troll. So, okay. Meron pala. Akala ko yung mga pabango lang. So, labubo na ni Johnny. Ang sakit, labubo na yung naabutan niya. Che? Yan po, 45 minuto ng paghimay sa mahalagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami ang inyong kasangga sa pagbabalita. Sa ngalan po ni Edling Gao, ako po si Jess De Los Santos. At ako naman po si Mean Los Baños. Magandang gabi.